Si Contessa de Vera Montenegro, 29 anyos, isang babaeng maluho at mataas na talaga ang pangarap na makapag-asawa ng mayaman dahil laki sa karangyaan, ngunit nagsisit na pagod sa kanyang marriage kay Micael Montenegro, isang 35 anyos na CEO na laging absent. Handa na siyang makawala pero ayaw pumirma ni Micael hanggang sa mawala ng pasensya si Tessa at kinidnap ang sariling asawa para mapapirma. Hindi nila alam, set up pala yun ng kanilang kambal upang pagtagpuin silang muli sa isang isla. Jam Tales presents Micael and Contessa, Inspiring Love Story, written by Aga. Nagmistulang giyera ang buong opisina ni Micael Montenegro. So, ito na palang dahilan kung bakit hindi ka na umuuwi. Sigaw ni Contessa. Halos manginig sa galit habang nakaturo sa sekretarya ng asawa. Napatras ang babae. Halatang gulat at natatakot. Ma'am, hindi po. Shut up! Singhal ni Tessa. Huwag mo kong gawing tanga. Alam kong galawan yung mga babae. Contessa, that's enough. Malamig. Kontrolado pero ramdam ang galit sa boses ni Micael. Lumabas ka na, Joanne. Utos ni Micael sa sekretarya di kalaunan. Mabilis na tumango ang babae at halos tumakbo palabas. Iniwan silang dalawa sa loob ng silid. Pagkasara ng pinto, sumabog ulit si Tessa. Enough! Enough! Micael, ilang gabi ka nang hindi umuuwi. Hindi ka sumasagot sa tawag ko tapos malalaman ko. Nandito ka lang pala busy sa babae mo. Naghihintay kami ng mga anak mo sa bahay. Napailing si Micael. Pinisilan tulay ng ilong niya. Ipinahiya mo sekretarya ko, Tessa. Inakusahan sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Oh please, sekretarya. Ganun na ba tawag mo ngayon sa kabit mo? Sa isang iglap, nasa harap na niya si Micael. Contessa, huwag mo kong pagbintangan na walang ebidensya. Anong wala? Siya'y nakita ni Nancy na kasama mo lumabas sa isang 5-star condominium. Ano, binabahay mo na siya? Halos umiyak na si Tessa, pero mas nangingibabaw ang galit niya. May asawa ka pa bang tinatawag kung hindi ka naman umuuwi? Sinasaktan mo ko, Kael. Saglit na katahimikan ang naghari sa pagitan nila. Tapos ka na ba? Paano ko uuwi kung marami akong kailangang tapusin dito sa opisina? Tanong ni Micael, parang binuhusan ng malamig na tubig si Tessa. Wow! Ganun na lang yun sa'yo? After everything? Hindi siya sinagot ni Micael. Fine. Stay here. Stay with your secretary at sa pesting trabahong ginagawa niyo. Hindi kita pipigilan. Pero huwag kang magtaka kung mawawala kami sa'yo ng mga bata. Tinalikuran niya ito at naglakad palabas. Pero bago pa siya makalayo, ay hawak na ni Micael ang kamay niya at dinala kung saan. Napahinto siya. Mahigpit ang pagkakahawak ni Micael sa braso niya. Let go! No! Tahimik ang biyahe nila pag-uwi pero ang katahimikan, punong-puno ng galit. Ang kapal mo! Basag ni Tessa sa katahimikan. Ikaw na nga itong hindi umuwi. Ikaw pang galit. Hindi sumagot si Micael. Nakatuon lang sa daan pero halatang mahigpit ang hawak sa manibela. Sabihin mo nga, ilang buwan na yan, ha? Ilang beses mo na siya nadala sa kama? Siya na bang pinagkakagasusan mo kaya pinapagalitan mo ko kapag gumagastos ako? Stop, Tessa. Wala akong ibang dinadala sa kama ko liban sa'yo. Sinungaling ka, Kael. Kung talagang totoong sinasabi mo, sesantihin mo siya. Biglang huminto ang sasakyan. Napasinghap si Tessa. Bago pa siya makapagsalita ulit, hinila siya ni Micael palapit. Enough. Bulong nito, pero nagbabaga ang mga mata. You don't get to accuse me like that. Then, prove me wrong. Hamon ni Tessa. Halos magdikit ang mga mukha nila. Prove that I'm just your paranoid, crazy wife. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Galit, sakit, at kung anumang pilit nilang tinatago sa isa't isa. Sa isang iglap, hinalikan siya ni Micael. Marahas at nangangailangan ng halik nito. Napasinghap si Tessa, pero hindi siya umatras. Sa halip, sinabayan niya ito. Punong-puno ng galit ang bawat galaw. Micael. Bulong niya sa pagitan ng halik, pero patuloy pa rin si Kael. Stop talking. Mariing sabi ni Kael,
bago muling sakupin ang labi niya. Sa loob ng sasakyan, sa gitna ng madilim na gabi, ang dalawang taong unti-unting nawawala sa isa't isa ay muling nagtagpo pero hindi para maghilom, kundi para mas lalong masaktan. Sa mismong kotse nito ay may nangyari sa kanilang mag-asawa. Lumipas pang 1 linggo pero walang pagbabago. Ano mang pagsubok ang dumating, kakayanin natin, Tessa. Mahinang bulong ni Mikael sa video, nangingilid ang luha habang hawak ang mga kamay niya. Alam kong bata pa tayo pero pangako, hindi ka magsisising pinakasalan ako. Hindi ka maghihirap kasama ako dahil ibibigay ko mundo sa'yo. Patutunayan ko sa daddy mo na hindi ka maghihirap sa feeling ko. Tahimik na nakatitig si Tessa sa screen. Pinapanood ang sarili nila ni Mikael. Ang mga matang puno ng pangarap. Mga ngiting wala pang bahid ng pagod. Ito ang wedding video nilang mag-asawa noon. Sinungaling ka. Bulong ni Tessa sa hangin na tila kausap si Kael. Anniversary na naman natin pero tila nakalimutan mo na naman. Ano ba nangyayari sa'yo, Mikael? Halos 1 taon ng ganito si Contessa simula nang manlamig si Mikael. Nag-aantay, umiintindi. Nagpapatawad siya habang si Mikael palaging wala, palaging pagod, palaging galit. At ngayon, nasa bingit na siya. Isang tulak na lang, bibitaw na siya. Bumukas ang kwarto nilang dalawa at nagtama ang paningin nilang mag-asawa. Bakit gising ka pa? Malamig na bungad ni Mikael na kagagaling lamang sa trabaho matapos niyang halikan sa mga labi ang asawa. Bakit ngayon ka lang, Kael? Madiin na napapikit si Mikael. Alam niya kasing mag-aaway na naman sila. Tessa, 12:00 na. Pagod ako. Ayoko ng away. Halos kababati lang natin. Mikael, maghiwalay na tayo. Ayoko, Tessa. Ayan ka na naman. Natawa si Tessa. Isang tuyong tawa na walang bahid ng saya. Of course you won't. Kailan ka ba naging present para sa kahit anong mahalagang okasyon sa pamilya natin sa nakalipas na taon? Pati yung mga anak mo naghihintay sa'yo. Don't twist things, Tessa. Pagod ako. Umuwi ako para magpahinga tapos aawayin mo lang ako. Twist? You're never here kahit simpleng dinner, wala ka. Ano ba bang kulang para matawag tong pagkakamali, ha? Anniversary natin ngayon pero wala ka? Ni isang bulaklak para matunaw ang tampot galit ko, wala rin. Tuluyan tumayo si Tessa. Alam mo, umamin ka na lang kasi. Niloloko mo ko. Niloloko mo kami ng mga bata. Natama sila, Nancy, na may ibang babae ka. Wala akong ibang babae, Tessa. At bakit ba naniniwala ka sa mga kaibigan mo kahit wala silang ebidensyang nambababae ako? Tinanggal ko na sa trabaho si Joanne dahil nagsiselos ka sa kanya. Ngayon, babaero pa rin ang tingin mo sa akin. Sinungaling. Sa 11 years nating pagsasama, nitong nagdaang taong ka lang nanlamig. Ano, dahil sawa ka na sa akin? Ganun ba? I was busy. Nakadukduk ako sa pagtatrabaho maghapon na nawala sa isip kong araw na to. Trabaho, trabaho! Puro nalang trabaho! Bakit? Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Kung hindi ako magtatrabaho, may bibigay ba ako sa panluho mo? Makakapag-aral bang kambal? Magsusumbong ka sa ama mo na walang kwentang lalaking pinakasalan mo? Ginawa ko ng gusto mo. Tinanggal ko si Joanne at nagpalit ng sekretarya. Ano naman bang pagkakamali ko? Sinasabi mo bang mukha akong pera? Na maluho ako? Napipilitan ka man sundin ang gusto ko? May sarili akong pera, Kael. Napahawak sa noon niya si Mikael, lalo na nang makita ang mga luha sa mga mata ng asawa. Hindi sa ganun, mahal ko. I'm sorry. Hiwalayan mo na lang ako, Kael. Sa gitna ng tensyon ay nagulat sila nang bumukas ang pinto ng kwarto nilang mag-asawa. Sumilip ang kambal nilang anak, sina Kobe at Corinne, 10 taong gulang. Maghihiwalay na po ba kayo? Tanong ni Kobe at masamang nakatingin kay Mikael. Hindi mga anak. Nag-uusap lang kami ni Mami. Umiling si Corinne. Palagi po kayo nag-aaway. Wika nito. Napabuntong hininga si Kael at lumapit sa mga anak at dahan-dahan na umupo sa harapan ng dalawa. Sorry, kasalanan ni Daddy. Hindi kami maghihiwalay ni Mami. Yes, kids. Maghihiwalay na kami. Mag-impake na kayo at aalis na tayo. Nangunot ang noo ni Kael bago umiling at pilit na ngumiti sa harapan ng mga anak.
Nagtatampo lang si Mami. Mga anak, pumunta na muna kayo sa rooms nyo at magpahinga na. Mag-uusap kami ni Mami ng masinsinan. Hindi na kami sisigaw. Umiling si Kobe bago nagsalita. Hindi po nagtatampo lang si Mami. Natigilan si Mikael. Kobe, hindi po Daddy. Putol dito sa ama, mas madiin. Matagal na po siya nasasaktan ng dahil sa inyo. Parang may pumiga sa dibdib ni Mikael. Lumunok siya. Anak, kami na muna mag-uusap ni Mami. Naalala niyo po ba ng birthday namin ni Corinne? Tanong ni Kobe. Napatigil si Mikael. Pinangako niyo po na pupunta kayo. Sabi niyo maaga kayong uuwi. Namumuuna ang luha sa mga mata ng bata pero pilit niyang pinipigilan. Pero hindi kayo dumating. Hanggang sa natulog na lang si Mami sa tabi ko. Umiiyak ka. Napapikit si Mikael. Yung recital ni Corinne. Nanginginig na ang boses ito. Lahat ng tatay nandun. Tapos si Mami lang mag-isa ulit. Sabi niya busy ka raw. Pero nakita ko siya. Umiiyak sa CR. Napayuko si Mikael. Unti-unting bumibigat ang paghinga niya. Anak, I was working. Nagsisikap si Daddy para mas maging maganang buhay natin. May mga problema lang si Daddy. Palagi na lang pong ganun, Dad! Biglang sigaw ni Kobe. Napatras si Corinne sa lakas ng boses ito. Palagi kayong wala. Tapos pag nandito kayo, galit kayo. Nakakuyom ang kamao ni Kobe. Nanginginig ang buong katawan. Kunting mali lang, sisigawan niyo si Mami. Sisigawan niyo kami. Kapag may mga bagong bags at pinamili si Mami, kahit nga magpapaalam lang siya para mag-shopping, nagagalit kayo. Hindi naman kayo ganyan dati. Tumulo na ang luha ni Kobe. Takot na po si Corinne sa inyo. Mahina nitong dagdag. Ako rin po, minsan. Parang binagsakan ng mundo si Mikael sa kinatatayuan niya. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata niya. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya maitanggi. At si Mami. Napatingin si Kobe kay Contessa na tahimik lang na umiiyak sa gilid. Lagi po siyang umiiyak. Hindi niyo po nakikita. Pero nakikita namin. Saad ni Kobe. Tuluyang napaluha si Mikael. Hindi ko sinasadya. Paus niyang sabi. Pero umiling si Kobe. Alam ko po. Pero nasasaktan pa rin kami. Ipaintindi mo naman po sa amin na nangyayari. Sorry, I'm sorry. Paulit-ulit na bulong ni Kael. Lumapit si Kobe. Dad, mahina na ulit ang boses niya. Kung mahal niyo po si Mami, pagpahinga niyo muna siya. Nanigas si Mikael. Hayaan niyo muna siyang lumayo kung yun po yung kailangan niya. Pakiusap ni Kobe sa ama. Tuluyang pumikit si Mikael habang tuloy-tuloy ang pagluha. Dahil sa murang edad ng anak niya, mas malinaw pa itong mag-isip kaysa sa kanya. Aalis na muna kami, Kael. Baka kinadadi muna kami. Mag-usap na lang tayo sa annulment. Sumingit na si Tessa. Walang ibang nagawa si Kael, kundi hayaan ang asawa at mga anak. Lumipas ang 3 buwan. 3 buwang halos araw-araw sinusubukan ni Mikael na bawiin ang lahat, pero si Contessa nanatiling malamig. Sir, may dumating po na documents. Mahinang sabi ng sekretarya niya habang inaabot ang brown envelope. Hindi agad yon kinuha ni Mikael. Parang may kung anong bumibigat sa dibdib niya pero kinuha din niya at nang mabasa niyang laman ay nanigas siya. Petition for annulment. Pirmado na ni Tessa. Sir, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng sekretarya. Hindi siya sumagot. Sabihin niyo na kaya kay Mrs. Montenegro na palubog na mga negosyo niyo at hindi na kayang ibangon pa. Bulong ng sekretarya niya kaya natigilan si Mikael. Hindi niya kayang sabihin. Natatakot siya sa judgment na matatanggap mula sa mga magulang ng asawa. Kaya nga pumayag ang mga itong maipakasal si Tessa sa kanya ay dahil alam ng mga ito na mayaman siya at kaya niyang buhayin si Tessa. Tiyak hindi papayag ang ama ni Tessa na manatili pang anak nito sa kanya. Kinagabihan, nasa harap siya ng condo unit ni Tessa. May dala siyang bulaklak.
Ilang segundo siya nakatayo sa harap ng pinto bago siya kumatok. Tessa. Mahina niyang tawag. Walang emosyon na mukha nito. Natanggap mo na? Napabuntong hininga si Mikael. Parang may kumurot sa puso niya. Hindi pa huli. Lumapit siya ng konti. Inaayos ko na lahat. Binabawi ko na. 3 buwan, Kaela. 3 buwan ko tong pinag-isipan, Kaela. Napahinto siya. Pagod ka, Kaela. Na ngayon lang natakot mawala ang pamilya mo. Napangiti siya pero walang saya sa ngiti ni Tessa. Pero ako, matagal na akong takot. Matagal na akong nawawala. Ayoko na talaga, Kaela. Tessa, please. Hindi sapat ang please. Hindi sapat ang bulaklak. Hindi sapat ang effort na biglaan mong ibinigay sa akin. Napalunok si Mikael. Gusto ko maniwala sa'yo. Sabihin ang dahilan mo kung bakit nanlamig ka at halos itutok ang sarili mo sa pagtatrabaho. Tessa, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Binigyan na kita. Putol ni Tessa. Paulit-ulit. At ngayon, sarili ko naman ang pipiliin ko. Parang tuluyang gumuho ang mundo ni Mikael. Tinitigan lang niyang asawa niya, ang babaeng minahal niya, ang babaeng unti-unting nawawala sa kanya. Hindi ko kaya, mahal. Napapikit si Tessa. I'll make a way, Kael. Mapapapirma din kita sa annulment. Dahan-dahan niyang sinara ang pinto sa harap ng lalaking minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Sa labas, naiwan si Mikael. Tahimik na napaupo si Contessa sa sahig. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay ang kambal na nag-uusap at nagpaplano. Kuya, umiiyak na bulong ni Corinne. Ayoko pong magkahiwalay sila. Mahigpit siyang hinawakan ni Kobe. Ayoko rin naman, Corinne, pero nagdesisyon na sila, Mami. Mahina nitong sagot. No, we can fix our parents' marriage, Kuya. Alam kong kaya natin. Nakikiusap ito. Saglit silang nagtinginan. Sa murang edad, may nabuo na silang desisyon. Kung hindi kayang ayusin ng mga magulang nila, sila ang gagawa ng paraan. Lumipas pang ilang araw at tuluyang nagbago ang takbo ng laban nila. Dahil kung dati, si Mikael ang naghahabol. Ngayon, si Contessa na. Ayoko muna makita ang asawa ko. Ayoko rin na tatanggap kayo ng kahit anong documents mula sa kanya. Mag-focus tayo sa pagbawi sa nawalang malaking pera ng company. Tura ni Kael. Sa lobby ng Montenegro Corporation, mabilis ang lakad ni Mikael. Nakasuot ng shades at cap na parang may tinataguan. Sir, may meeting po kayo ngayon at mukha naman pong hindi pupunta si Mrs. Montenegro. Habol ng sekretarya. Cancel it. Diretso niyang sagot sabay pasok sa elevator. Pagbukas ng elevator, nanigas siya. Naroon si Contessa, naka-cross arms, nakataas ang kilay at may hawak na folder. Good morning, Mr. Montenegro. Malamig pero may halong tuwa sa boses si Contessa. Napatras si Mikael. Bakit ka nandito? Dahan-dahan siyang lumapit. Pipirma ka na sa annulment. Hindi mo ko basta-basta matataboy sa kumpanyang ito. Bigla siya napalingon sa kabilang side ng hallway at walang kaabog-abog na tumakbo siya papuntang exit. Mikael, hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Kung gusto mo akong hiwalayan, habulin mo ko. At doon nagsimula ang pinaka-awkward na habulan sa buong building. Sir, ayos na po ba kayo? Sigaw ng mga empleyado habang nakikita ang CEO nilang tumatakbo palabas ng opisina. Habang sa likod, si Contessa, naka-heels pa pero hinahabol siya ng todo si Mikael. Tumigil ka nga, Kael! Hindi ako pipirma, Tessa! Lumiko siya sa pantry at wala na siyang matakbuhan dahil dead end. Paglingon niya, nandoon na si Tessa sa entrance. Game over, Kael. Napalunok si Mikael. Pirmahan mo na. Umiling si Kael. Hindi pwede, ayoko. Kawawang mga anak natin. Gumiti si Tessa, isang mapanganib ng ngiti. Tumalon si Mikael sa gilid, umiwas at muling tumakbo palabas. Bakit bang kulit mo? Maintindihan naman nila, Kobe, ang desisyon nating maghiwalay. Tutulong na rin ang mga magulang ko.
Sigaw ni Tessa habang hinahabol siya ulit. Dahil mahal kita. Sagot ni Kael habang tumatakbo. Sana sapat na yun dahilan, Tessa, upang maintindihan mo na hindi ako pumapayag makipag-iwalay sa'yo kasi pinapahirapan kita kundi hindi ko kaya. Saglit na natigilan si Tessa pero mabilis ding napailing. Sa parking lot, hinihingal na si Mikael habang nagtatago sa likod ng kotse. Ay, sa wakas natakasan ko rin siya. Ngunit nabigla siya nang nasa harap niya si Tessa, parang kabuting bigla-bigla na lang nagpapakita. Please, pirmahan mo na. Hindi nga, Tessa. Bigla siyang umiwas ulit kay Tessa at tumakbo pero nadulas siya. Lumapit si Tessa sa pag-aalala. Nasaktan ka ba? Tanong ni Tessa. Kanina ka pa kasi takbo ng takbo. Hindi na tayo mga bata, Kael. Doon biglang hinawakan ni Mikael ang kamay niya. Napahinto si Tessa nang maramdaman ang init mula sa kamay ni Kael. Nagkatinginan sila. Hindi ako pipirma. Hindi kita kayang pakawalan kun, Tessa. Saglit na natigilan si Tessa pero agad din niyang binawi ang kamay niya. Kael, please. Huminga siya ng malalim. Hindi ito isang laro. Tumayo si Mikael. Pero kung gusto mong maglaro, hahabulin kita hanggang pumirma ka. Napailing si Mikael at sa kabila ng lahat, napangiti siya. Then, catch me, Mrs. Montenegro. Napahawak sa noo si Tessa habang pinapanood si Mikael na muling tumakbo palayo. Ay, unbelievable. Kinabukasan, nasa isang law office si Contessa, halatang ubos ng pasensya. Ma'am, kung ayaw pong pumirma ng asawa niyo, may legal process naman po tayo. Paliwanag ng legal counsel. Gano'ng katagal? Diretsyung tanong niya. Months, possible years. Wika nito. Napapikit si Tessa. Hindi na ako aabot sa years bago ko mawala sa lalaking yon. Masyadong matagal yon. Sa kabilang banda ay stress na stress si Kael, lalo pat nagtatago na siya sa asawa niya maging sa mga magulang nito. Hindi niya magawang makapagtrabaho ng maayos dahilan ng unti-unting pagkalugi ng kumpanyang itinayo niya. Sir, may hearing po kayo today. Pinapaalala lang ni Mrs. Montenegro. Paalala ng sekretarya. Humigop si Mikael ng kape, sabay upo. Cancel it. Sir, nagagalit na po si Mrs. Montenegro. Wika pa nito. Nilalagnat ako. Nakatakas si Kael sa unang hearing dahil nagpanggap na may sakit. Ilang araw pa lumipas ay tumawag sa kanyang sekretarya. Nagtatago siya ngayon ng tuluyan para makatakas kay Contessa. Sir, na-reschedule po ang counseling niyo ni Mrs. Montenegro ngayon. Paalala ng sekretarya. May out of town business ako. Sir, urgent na po ito. Ani pa nito. May migraine ako, bye, busy ako. Sa wakas ay sumabog na si Tessa at inagaw ang telepono sa sekretarya ni Kael bago pa maibaba ni Mikael ang tawag. Ano bang problema mo, Mikael? Sigaw niya sa tawag. 3 beses ka nang hindi sumipat sa hearing at counseling natin. Sinasayang mo oras ng abogado ko. May sakit ako, Tessa. Selective illness mo yan. Kapag pipirma ka, biglang may sakit ka o may biglaan kang gagawin. Natahimik si Mikael sa kabilang linya. Hindi ako pipirma, Tessa. Mahina pero buo niyang sagot. Napapikit si Tessa. Pagod na, ubos na. Fine. Malamig niyang sabi. Gagawa ako ng paraan. Kinagabihan ay tahimik ang sala. Magkatabi sina Kobe at Corinne, parehong seryoso. Kuya, mahina ang boses si Corinne. Hindi talaga sila titigil. Umiling si Kobe. Hindi rin sila magkakayos kung ganyan sila palagi. Napatingin si Corinne sa kanya. Anong gagawin natin? Saglit na natahimik si Kobe. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umiti. Kung ayaw mag-usap, pipilitin natin sila magsama sa isang lugar. Halata naman kasing mahal na mahal pa rin nilang isa't isa. Natatakot lang si Mami na sasaktan ulit siya ni Daddy. Wika ni Kobe. Nangunatan noon ni Corinne. Paano? Lumapit si Kobe at bumulong. Unti-unting lumaki ang mga mata ni Corinne. Kuya, bawal yun! Hindi, kumpara sa kanila. Sagot niya. Hindi, kumpara sa pamilya natin. Natahimik si Corinne.
Nag-isip at pagkatapos ng ilang segundo, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kapatid niya. Sige, tutulungan kita. Kinabukasan, lumapit si Corinne kay Tessa habang nagkakape ito. Mami! Malambing niyang tawag. Napangiti si Tessa kahit pagod. Yes, baby? Paano kung tulungan ka namin ni Kuya na mapapirma si Daddy? Tanong ni Corinne. Natigilan si Tessa. Anong ibig mong sabihin? Sumingit si Kobe. Kidnap him! Suggest ni Kobe sa ina. Nabilaukan si Tessa. What? Baby, hindi yan legal. Masama yan. Relax, Mommy. Diretsong sagot ni Kobe. Hindi naman totoong kidnap. Trick lang eh. Willing kaming tumulong at isa pa po ay tinatawagan kami ni Daddy. Gusto niya kaming makasama kahit saglit lang. Napatingin si Tessa sa dalawa. Halatang nag-iisip. Pagod na siya sa takbuhan, sa excuses, sa paulit-ulit na pag-iwas ni Mikael. Sigurado kayo na okay lang na gano'n ang gawin ni Mami? Tumango si Kobe. Trust us. Ani Kobe. Napabuntong hininga si Tessa at sa puntong yon ay handa na siyang gawin kahit na ano. Sige, gawin natin ang gusto nyo. Tulungan niyo ako. Nagkatinginan ng kambal at sabay silang ngumiti. Pero hindi alam ni Tessa na hindi lang si Mikael ang target nila, kundi silang dalawa at ang planong akala niya ay para sa pagtatapos ay siya palang simula ng muling pag-ibig sa kanila ni Mikael. Kinagabihan ay may nakausap na mga tao si Tessa na lihim na kinausap ng kambal. Ang driver na si Lando at anak nitong si Liam, pati ang mayordomang si Maria. Lahat tutulungan sila para makulong sila sa isla. Please trust us po, Tatay Lando. Nakikiusap na wika ni Kobe. Napahawak na lamang sa noo niya si Lando. Plano ng kambal na ipatapon ng mga magulang nila sa isang isla. Oo, sige na, ako nang bahala. Tura ng matanda. Samantalang hindi inaasahan ni Mikael ang nangyari. Naningat lang siya sa parking lot ng kanyang kumpanya ay may humila na sa kanya papasok ng isang van. Tinakpan ang mata niya. Ano to? Hoy, sino kayo? Walang sumagot. Ang naririnig lang niya ay ang tunog ng makina at ang mabilis sa pintig ng kanyang puso. Ilang minuto ang lumipas bago tuluyang inalis ang takip sa mga mata niya at ang unang bumungad sa kanya ay si Contessa. Naka-cross arms. Nakaupo sa harap niya sa loob ng sasakyan. Good evening, Mr. Montenegro. Nanlaki ang mga mata ni Mikael. Tessa, ikaw may pakana nito. Are you out of your mind? Kidnap to. Lower your voice. Lower my voice? This is illegal. Alam mo bang pwede kitang ipakulong dito? Kasabot ka, Manong Lando. Hindi natinag si Tessa. Then do it. Natigilan si Mikael. What? Ipakulong mo ko. Kasuhan mo ko. Pero bago yon, pipirma ka muna. Inilapag niya sa pagitan nila ang folder, yung annulment papers. Napailing si Mikael. Napatawa pa siya na mapait. Grabe ka na, Tessa. Hanggang kidnapping na talaga. Wala ka kasing ibang choice sa binigay sa akin. Meron. Ang makinig ka sa akin at piling maayos ang pamilya natin, Tessa. 3 hearing ang tinakasan mo, Kael. 3 beses mo akong iniwasan. Dahil nga ayoko matapos to. Pero ako, tapos na ako magbulag-bulagan sa sakit. Natahimik silang pareho dahil sa bigat ng sitwasyon. Ramdam sa loob ng sasakyan ng tensyon. Hindi mo ba talaga ako kayang bigyan ng isa pang pagkakataon? Ilang beses sakit ang binigyan. Hindi sapat yun. Para sa'yo hindi. Pero para sa akin, ubus na ako, Mikael. Saglit na natahimik si Kael pero bago pa siya makasagot, huminto ang sasakyan. Nasaan tayo? Hindi sumagot si Tessa at tumingin kay Lando. Kahilingan ito ng kambal, Ma'am Tessa, Sir Kael. Mas mabuti na huwag na kayong mag-away at inumin na lamang ang wine na nariyan. Kami na po ang bahala sa inyo. Saan ni Lando kaya naman nagtiwala ang mag-asawa? Ilang oras na nakalipas, nakatulog si Kael at Tessa dahil sa gamot na inilagay ni Lando. Sa isla na muna kayo. Buuin ang kung anumang nawasak at kalimutan ng kung anong gulong meron dito sa Maynila. Bulong muli ni Lando.
Ilang oras pang nakararaan, nagising ang mag-asawa dahil sa hampas ng alon. Tessa, anong ginagawa natin dito? Kael, nasan tayo? Unti-unting luminaw ang paningin nilang dalawa. Nasa isang simpleng silid sila. May kahoy na kama, puting kortina na hinahampas ng hangin mula sa bintana, at ang tunog ng alon na tila masyadong malapit. Napabalikwas si Mikael. Wala na taas sa Maynila, Tessa. Lumapit si Tessa sa bintana. Sumalubong ang sariwang hangin at ang tanawin ng dagat. Isang isla. Anong kalokohan to? Litong-lito ang dalawa nang biglang bumukas ang pinto. Surprise! Sigaw ng kambal nila. Nanlaki ang mga mata nila Mikael at Contessa. Kobe, Corinne, anong ginagawa natin dito mga anak? Please answer Daddy. Nakatayo sa harap nila ang kambal, parehong may malalaking ngiti, parang walang ginawang kaguluhan. Hi Mommy! Hi Daddy! Matinis na wika ni Corinne. Anong ginagawa niyo dito? Di ba sabi ni Mami na bahalang magpapirma sa Daddy? Anong ginagawa natin dito? Lumapit si Kobe bago nagsalita. Welcome po sa Family Reset program namin. Nabigla si Mikael. Napakamot sa ulo niya pero halatang may halong tuwa ang reaksyon niya. Family ano? Habang si Tessa hindi natutuwa. Kobe, Corinne, this is not funny. Hindi po ito joke, Mami. Sabi ni Corinne. Dahan-dahang inilabas ni Kobe ang isang papel parang isang itinerary. First, no phones, no work, no running away. Basa ni Kobe sa papel na hawak. Second, honest talk. Wika ni Corinne. Third, family activities. Tura ni Kobe. Fourth, decision. Saad ni Corinne. And last, and most importantly is, falling in love again. Dagdag ni Kobe. Napuno sila ng katahimikan. Napapikit si Tessa. Halatang pinipigilan ng sarili. You two, planned this? Yes, Mommy. Sagot ni Kobe. Pati yung kidnapping? Hindi po talaga yun kidnapping. Tinulungan lang po namin kayo na magkasama ulit. Sagot ni Corinne. Corinne, hindi ito nakakatawa at mas lalong hindi ito isang laro ng mga batang gaya nyo. Napatras ang bata sa taas ng boses ng ina. Kumalma ka. Agad na lumapit si Mikael at hinawakan ng balikat ni Corinne. It's okay baby, proud si Daddy sa inyo. Napatingin si Mikael sa kambal at sa kabila ng lahat. Napangiti siya. Isang ngiting puno ng pagmamalaki. Kayo ang may pakana nito, kaya salamat. Tumango si Kobe. You planned all of this para sa amin, right? Para mabuo tayo ulit. Para sa pamilya natin, Dad. Sagot ni Kobe. Saglit na natahimik si Mikael. Pagkatapos ay napailing siya, pero hindi mapigilan ng tuwa. Ang gagaling niyo. Mikael, hindi ito nakakatuwa. Lumingon si Tessa sa kanya, galit na galit. Ginamit nilang panlilinlang. Dinala tayo dito nang walang pahintulot natin. Pero tignan mo naman, Tessa. No, don't you dare justify this. Natahimik silang lahat nang putuli ni Tessa ang naisabihin ni Mikael. Napayuko si Corinne, nangingilid ang luha. Mommy, sorry po. Masama po bang tumulong para po mabuo ulit ang family natin? Umiiyak na tanong ni Corinne. Natahimik si Tessa pero hindi pa rin nawawala ang galit sa mukha niya. Ayaw lang naman po namin na maghiwalay kayo. Dagdag ni Corinne. Pagod na po kayong dalawa pero hindi ibig sabihin nun tapos na kayo. Tura ni Kobe. Tumingin si Kobe kay Tessa, diretso sa mga mata nito. Mommy, mahal mo pa si Daddy, di ba? Tanong ni Kobe. Natigilan si Tessa. Hindi siya agad nakasagot. At ikaw, Daddy, mahal mo pa rin si Mommy. Ani Corinne. Mahigpitan na palunok si Mikael. Oo naman anak. Tumingin siya kay Tessa. Hindi naman na walang pagmamahal ko sa mami niyo. Nakulangan lang si Daddy pero mahal ko siya. Napapikit si Tessa. Hindi sapat ang pagmamahal ng Mikael. Natatakot na akong pagkatiwalaan ka tapos sa bandang huli ay mapapako lang lahat ng pangako.
Kaya nga po nandito tayo. Singit ni Kobe. Inilahad niya ang papel ulit. Para subukan ulit. Dagdag ni Kobe. Kahit ilang araw lang, wika ni Corinne. Walang trabaho, walang galit, walang takbuhan, walang phones. Pakiusap ni Kobe sa mga magulang. Kahit pansamantala lang po. Dagdag ni Corinne. Huminga ng malalim si Tessa. Ramdam ang bigat ng bawat segundo. At kung ayoko? Nagkatinginan silang magkapatid. Pagkatapos ay lumapit si Corinne. Mommy, please. Hinawakan niya ang kamay ni Tessa. Hindi naman po namin kayo pipilitin na magstay habang buhay. Dito. Lumapit si Kobe sa kabilang side niya. Pero, pwede bang wag niyo munang tapusin to sa pamamagitan ng pagpupumilit na umalis? Tanong ni Kobe sa ina. Nangindig ang kamay ni Tessa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ang nararamdaman. Gusto lang po namin maranasan ulit na buo tayo. Pakiusap ni Corinne. Matagal na naghari ang katahimikan hanggang sa dahan-dahang binawi ni Tessa ang kamay niya. Hindi. Nanlaki ang mga mata ng kambal. Hindi ako pumapayag sa ganitong paraan. Napatras si Corinne samantalang napayuko si Kobe. Hindi ko kailangan na makulong sa isla o sundin ang plano niyo para magdesisyon. Tumingin siya kay Mikael. At lalong hindi ko kailangan ng ilang araw para maalala kung bakit ako napagod sa daddy niyo. Mas lalong bumigat ang hangin sa kwarto. Tessa, pagbigyan natin ng mga bata. No, Mikael, enough. Palagi natin silang pinagbibigyan. Ayoko maayos lang ang relasyon natin dahil iniisip natin ang kapakanan ng mga bata dahil kung sakaling hindi na naman mag-work ang relasyon natin, sila lang din ang kawawa. Tumalikod siya pero bago pa siya makalabas ay nagsalita si Kael. Pero kailangan kita. Hindi ako napipilitan na makipagbalikan sa'yo kasi yun naman talagang gusto ko. Mahal kita. Mahal na nasasaktan ako na humantong tayong dalawa sa ganito dahil sa kagagawan ko. Dahil sa takot ko. Natigilan si Tessa. Hindi ako nakikipagbalikan dahil asawa kita. Isang hakbang palapit ang ginawa ni Kael. Kundi dahil ikaw pa rin ang tahanan ko. Nanginig ang balikat ni Tessa pero hindi siya lumingon. Mommy, please. Pakiusap ni Corinne. Mahabang katahimikan ang bumalot sa kanilang apat at sa gitna ng isla. Isang pamilya nakatayo sa pagitan ng galit at pagmamahal. Tahimik ang isla kinabukasan. Sa labas ng maliit na bahay, nakatayo si Mikael habang nakatanaw sa dagat. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Dad, tawag ni Kobe sa kanya. Napalingon siya. May hawak na 2 bukong anak. Inom ka po muna bago mo isipin paano mapapaamos si Mami. Wika ng anak. Napangiti si Mikael kahit napapano. Ay, ang kulit mo talaga. Inabot niya ang isa at umupo silang 2 sa buhangin. Hindi mo pa rin alam kung paano mo kakausapin si Mami, no? Tanong ng anak na lalaki. Napabuntong hininga si Mikael. Ay, anak, kahit anong sabihin ko parang mali na. Hindi alam ni Daddy kung saan magsisimula. Kasi puro salita ka, Dad. Saad ng anak. Nasaktan doon si Kael dahil alam niyang may katotohanan ang sinabi nito. Pati ang masaganang buhay sana na ipoprovide ni Kael sa mag-iina ay hindi na yata niya kaya. Nung birthday namin, nagsabi ka na darating ka. Hindi ka naman dumating. Sa recital ni Corinne, sabi mo pupunta ka. Hindi ka ulit dumating. Kay Mami, sabi mo babawi ka. Tumingin siya sa ama. Pero hindi mo naman ginawa. Diretsyong tinamaan si Mikael. I know, kasi si Daddy anak, he's failing. Lahat ng company ni Daddy nasa bingid ng pagkalugi dahil sa maling desisyon ko, Kobe. Nasa kasakiman sa pera ay sumugal ako sa investment at na-scam. Dahil sa ginawa ko baka wala na kayong magandang future kung hindi pipiliin ni Daddy na magtrabaho para sagapin ang kumpanya. Pero habang ginagawa yun ni Daddy, kayo naman ang unti-unting nawawala sa akin. Nagulat si Kobe sa pinagtapat ng ama. Nagbago ka hindi dahil sa ayaw mo na kami kundi dahil
Naging bisit ka sa work? Gulantang na tanong ni Kobe. Bakit hindi mo sinabi kay Mommy? Ang mami mo, nabuhay na siya sa karangyaan, kaya ayoko mawala yun sa kanya. Maging kayo rin. Ayokong isipin nyo na maghihirap na tayo kaya nagsusumikap akong ayusin lahat dahilan kung bakit nawalan ako ng time sa inyo. Tumayo si Kobe at hinarap siya. Kailangan mo ng totoong effort, Daddy. Tutulungan kita kay Mommy. Wika ni Kobe na naintindihan ang takot ng ama. Samantala, sa kabilang side ng isla, tahimik na naglalakad si Contessa pero hindi siya nag-iisa. Mommy, tawag ni Corinne sa kanya, hindi siya lumingon. Galit ka pa rin po. Hindi yan mawawala agad, baby. Niloko niyo si Mommy. Alam ko po. Huminto si Corinne at hinarap ang ina. Pero pwede bang subukan niyo lang po? Napapikit si Tessa. Hindi para kay Daddy, para po sa sarili niyo. Unti-unting nagbukas sa mga mata ni Tessa. Pagod na po kayo, di ba? Tanong pa ni Corinne. Kaya po tayo nandito para magpahinga tayo. Nanginig ang dibdib ni Tessa pero pinigilan niya. Makikipag-cooperate ako. Natigilan si Corinne. Pero hindi para maayos pa to. Gagawin ko to para matapos na, para makaalis na tayo. Saglit na natahimik si Corinne pero ngumiti pa rin siya. Okay lang po, promise kapag wala na talaga uuwi na tayo. Kinahapunan ay nagtipon ng 4 sa ilalim ng puno. Simulan na po natin ang plinano namin ni Kuya. Saad ni Corinne. Bawal pong tumakbo ah. Saad ni Kobe. Napatingin si Tessa kay Mikael. Applicable sa'yo yan. Napakamot sa batok si Mikael. Lumipas sa mga oras, simple lang ang mga ginawa nila. Nagluto, naglinis, naglakad sa tabing dagat. May distansya sa pagitan nila. Malayo pa rin si Tessa. Tahimik pa rin si Mikael. Hanggang sa gabi ay nasa dalampasigan sila. Nakaupo ang kambal sa gitna habang nasa magkabilang side ang mag-asawa. Dad, bulong ni Kobe sa ama. Bakit? May plano na po ako. Ligawan mo ulit si Mommy. Nabigla si Mikael. Ha? Oo nga po. Sumingit na si Corinne sa bulungan nila. Gumiti si Corinne. Simulan niyo ulit. Napatingin si Mikael kay Tessa sa nakataas ang kilay sa kanya. Okay, sisimulan ko bukas. Ngumiti ang kambal, napailing si Mikael. Mga anak, mukhang mahihirapan ako. Ginusto mo yan, Daddy? Saad ni Corinne. At sa ilalim ng mga bituin, sa isang isla na malayo sa gulo ng mundo, nagsimula ulit ang isang kwento. Hindi bilang mag-asawa, kundi bilang 2 taong magkakilala pa lang ulit. Kinabukasan ay maagang nagising si Mikael. Paano ba manligaw ulit? Napaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang ulo, habang pinapanood ng liwanag ng araw na unti-unting pumapasok sa kubo. Walang mamahaling bulaklak, walang fine dining, walang assistant na tutulong. Siya lang at ang puso niyang matagal nang hindi marunong magpakumbaba. Dad! Napalingon siya. Nasa pintuan si Kobe, naka-cross arms. Ready ka na po? Hindi, natatakot ako sa mami niyo. Napailing si Kobe. Good, ibig sabihin, seryoso ka. Samantalang sa labas ng kubo, naupo si Tessa habang nagsusuklay ng buhok. Hindi siya sanay sa hirap at sa init sa isla, pero natutuwa siya sa kapayapaan ng lugar. Hanggang sa lumapit si Corinne at umupo sa tabi niya. Mommy, may surprise kami. Saad ng anak. Napatingin si Tessa. Hindi na naman kidnapping, di ba? Napangiti si Corinne. Hindi po. Maya-maya lang, lumabas si Mikael. May hawak na isang maliit na bulaklak. Hindi mamahalin, kundi isang ligaw na bulaklak lang na pinitas niya malapit sa kubo. Halatang nahihiya. Good morning, asawa ko. Napatingin si Tessa kay Mikael at halos matawa siya dahil tila nakapagbukit ito. Ngunit napakagwapo pa rin. Wala akong may bibigay na mamahaling bagay ngayon. Alam kong mahilig ka ron. Inabot niya ang bulaklak.
Pero ito muna. Tinignan ni Tessa ang bulaklak. Halos walang halaga. Kung pera ang basehan pero hindi niya agad tinanggap. Hindi mo kailangan gawin to. Kailangan ko, hindi para bumalik ka. Saglit siyang huminga. Kundi para ipakita na kaya kong magsimula kahit wala lahat ng nakasanayan ko. Unti-unting inabot ni Tessa ang bulaklak. Hindi dahil kumbinsido siya, kundi dahil ayaw niyang sirain ang effort ni Kael. Step 1, success! Mahinang bulong ni Corinne kay Kobe. Sa mga sumunod na araw ay nagtuloy-tuloy sila. Date tayo. Napatingin si Tessa kay Mikael dahil sa sinabi nito. Excuse me? Date, gusto kong makipag-date sa asawa ko. Diretso ang pagkakasabi ni Kael pero halatang kinakabahan. Saan naman? Napakamot si Kael sa ulo. Doon. Itinuro niya ang dagat. Napatingin si Tessa. Beach? Oo, kasi wala naman tayong choice. At saka wala naman tayong palya sa 10 years nating pagsasama. Nitong huling taon lang medyo nagkagulo tayo. Napailing si Tessa pero napabuntong hininga na lang. Kasi nang babae ka. Tessa, wala akong ibang babae. Soon, malalaman mo rin ang totoo lalo pat nandito na ako. Malalaman mo ang dahilan kung bakit palagi akong galit. Napabuntong hininga si Tessa. Matapos ang ilang minuto ay nasa tabing dagat na sila. Welcome sa pinaka-low budget na date natin. First time na ganito lang kasimple ang dates natin. Napatingin si Tessa sa kanya. At least, kalmado. Gusto ko to. Natigilan si Kael kasi high maintenance ang asawa niya. Umupo sila. May distansya pa rin pero hindi na kasing lamig ng dati. Naalala mo nung first date natin? Natahimik si Tessa pero sumagot siya. Late ka rin nun. Napakamot si Mikael. Traffic, tapos naganap pa ako ng Dior bag na gusto mo. Sinabi mo rin yan para hindi kita hiwalayan ngayon. Tessa, kung mahirap ba ako noon, mamahalin mo pa rin ba ako? Hindi nakasagot agad si Tessa pero bumuntong hininga siya. Hindi, ayoko maghirap. Doon natigilan si Kael. Nasaktan siya pero nauunawaan naman niya. Saglit na katahimikan hanggang sa mapait na napangiti si Kael. Ako, kahit sino ka pa noon, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Kasi alam kong ikaw lang hinahanap ng puso ko, Tessa. Kumabog ng napakabilis ang puso ni Tessa. Hindi niya alam pero tila may sakit sa tinig ng asawa. Habang nasa malayo ang kambal. Kuya, gumagana ba? Tanong ni Corinne. Slowly, ani naman ni Kobe. Ang bagal? Reklamo ni Corinne. Ganun talaga, hindi to fairy tale. Sagot ni Kobe. Sa ikatlong araw, nasa loob ng kubo si Tessa nang biglang pumasok si Mikael. May hawak na papel. May ginawa ako, asawa ko. Napatingin si Tessa. Hindi ako marunong sa ganito pero... Inabot niya ang papel, isang sulat kamay. Hindi perpekto ang sulat. May mga mali, may mga erase pero halatang pinag-isipan. Basahin mo na lang. Tahimik na binasa ni Tessa ang sulat. Tessa, hindi ko alam kung kailan ka tuluyang nawala sa akin. Bastang alam ko lang, nagising na lang ako na wala ka na sa tabi ko. Kahit katabi pa kitang matulog at alam kong kasalanan ko yun. Hindi ko napansin na habang binibigay ko mundo sa'yo, ako naman ang unti-unting nawawala sa mundo mo. Hindi ko hinihingi na bumalik ka pero sana makilala mo ulit ako. Dahil gusto kitang mahalin ng tama this time. Kael. Nanginginig ang kamay ni Tessa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat. Late ka na. Para humingi ng pagkakataon. Nasaktan mo na ako. Inaamin naman niyang mahal pa niya si Mikael pero ayaw na niyang maging tanga. Alam ko, Tessa. Lumapit siya. Hindi masyadong malapit kundi sapat lang. Pero nandito pa rin ako. Hindi ako mawawala kasi babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Kinagabihan sa labas ng kubo may maliit na apoy. Nagtipon silang apat. Today's activity is storytelling. Bibong sabi ni Corinne. Ang kambal talaga ang nagpapagaan ng sitwasyon sa pagitan ni Kael at Tessa.
Mommy, Daddy, kwento nyo kung kailan ang pinakamasayang araw nyo ni Mommy. Wika ni Kobe. Nagkatinginan ng dalawa hanggang sa si Kaela nagsalita. Nung pinanganak niya kayo, yung araw na binigyan ako ng mami niyo ng 2 regalong mahal na mahal ko. Tumingin siya sa kambal. Nung first time ko kayong mahawakan, natakot ako. Tapos galit na galit ang mami niya sa akin dahil sobra siya nasasaktan physically dahil kapapanganak sa inyo. Napangiti si Corinne. Bakit po kayo natakot? Kasi baka hindi ako maging sapat na ama. Tumingin siya kay Tessa. Mukhang tama ako, hindi ako naging mabuti dahil ang dami kong pagkukulang. Agad na umiling si Tessa. Hindi totoo yung sinabi mo. Natigilan si Mikael. Nagkulang ka lang. Wala namang perpektong magulang, Kael. Nasa iyo na yon kung paano mo ipapakita na sa kabila ng pagkukulang mo ay bumabawi ka sa kanila. Natahimik si Mikael pero alam niyang totoo ang sinabi ni Tessa. Napagod ka lang at napagod din ako. Mas malambot na ang boses si Tessa ngayon. Hindi na kasing talim ng dati. Parehas po kayo naging mabuting magulang, Mami, Daddy. Alam ko pong ginagawa yon lahat para sa amin ni Corinne. Nakikita ko naman po yun at masaya po ko dun. Kaya nga ayaw po namin maghiwalay kayo. Bulong ni Kobe. Natigilan si Kael at Tessa. Kaya please po, baka may chance pa. Wika naman ni Corinne. At sa simpleng kubo, sa gitna ng kawalan ng karangyaan, unti-unting bumabalik ang mga bagay na nawala. Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa oras, pag-amin at pagmamahal na muling natutong magsimula. Nagtuloy-tuloy si Kael sa panunuyo. Tahimik ang gabi. Mas tahimik kaysa mga nakaraang araw. Nakaupo sina Kobe at Corinne sa may dalampasigan. Binibigyan ng espasyo ang mga magulang. Sa loob ng kubo, magkatapat sina Mikael at Tessa. Kael, mahina ang boses niya pero diretsyo. Sagutin mo ko ng totoo. Napalunok si Mikael. Ano yun? Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng asawa. May babae ka ba? Parang tumigil ang mundo sa pagitan nila. Wala. Walang pag-alinlangan ng sagot ni Kael pero hindi kumbinsido si Tessa. Huwag mo kong lokohin. Hindi kita niloloko. Then, explain it to me. Biglang tumaas ang boses niya. Paano ka nagbago ng ganon? Paano ka nanlamig? Paano mo nagawang kalimutan ng pamilya mo kung wala kang ibang pinaglalaanan ng oras mo? Tumayo si Tessa. Hindi ako tanga, Kael. Gusto kong malaman ngayon ang dahilan mo. Tahimik si Mikael. Tsaka yumuko. Kinagat ang labi. Sabihin mo sa akin, anong meron? Sino yon? Wala nga, Tessa. Sinungaling. Tumulo ang luha ni Tessa. Mas matatanggap ko pa kung may babae ka't inamin mo sa akin kaysa sa ganon sa nakalipas sa taon na parang wala lang ako sa'yo. Natigilan si Mikael. Unti-unti siyang tumayo. Huwag mo sabihin yan dahil ikaw lang. Napahinto siya. Huminga ng malalim. Ikaw lang mahal ko. Pero pakiramdam ni Tessa ay hindi pa rin sapat. Hindi mo pinapakita. Hindi mo pinaparamdam. Kaya paano ako maniniwala? Lumapit si Mikael. Hindi masyadong malapit. Sapat lang para marinig siya. Kasi natakot ako. Natigilan si Tessa. Sa akin? Umiling si Mikael. Sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo lahat. Napapikit siya. Parang may bumibigat sa kanyang dibdib. Na hindi na ako yung lalaking pinangakuan ka ng mundo. Napakunutan noon ni Tessa. Anong ibig mong sabihin? Natahimik si Mikael. Hindi siya makatingin. Hindi niya kaya. Wala. Agad na umiling si Tessa. No, huwag mo kong iwan sa kalahati, Kael. Lumapit siya, mas malapit na sa asawa. Sabihin mo. Mahabang katahimikan ay namutawi sa kanilang dalawa. Nagkamali ako. Yun lang ang lumabas sa bibig ni Mikael. Hindi ang buong katotohanan. Hindi ang pagbagsak ng kumpanya. Hindi ang takot niyang mawala ang lahat. Dahil sinusubukan niyang iligtas ang mundong ipinangako niya. Pero nabigo siya. Lahat naman tayo nagkakamali. Mahina na ang boses si Tessa ngayon. Mas kalmado, mas sugatan.
Pero bakit hindi mo ko sinama? Tumagos yon kay Mikael, diretso sa puso. Sabihin mo sa akin ang lahat ng problema, Kael. Ngumiti si Kael. Sasabihin ko kapag umuwi tayo ng Maynila. Sa ngayon, ayoko nakawin ng masaya nating oras na magkakasama, Tessa. Ayoko ng problema, pagod na rin ako. Kinabukasan, parang may naiwan na bigat mula sa gabi pero may bago ring katahimikan. Sa labas ng kubo, nakaupo si Mikael. Hawak ang isang improvised na fishing rod, kahoy lang at tali. Mukha siyang walang alam. Paano ba to? Gusto niya kasing pakainin si Tessa ng nahuli niyang isda. Dad! Napalingon siya. Si Kobe may dalang timba. Mukha ka na pong mangingisda, hindi CEO. Napatawa si Mikael. Oo nga pero hindi ako marunong. Let's try our best. Makakakuha rin tayo ng isda. Pagpapalakas ang loob ng kanyang anak. Nang nasa dalampasigan, tinuruan ni Kobe si Mikael kung paano maghagis ng linya. Ganito po, Daddy. Napadod ko po na dapat steady lang to. Huwag pilitin na galawin. Sabi ni Kobe, ginaya ni Mikael ang anak. Diretsyong nahulog sa tubig ang kawit halos sa paa niya. Mommy, look at Daddy oh! Natatawang sabi ng babae nilang anak. Napangiti si Tessa sa kabila ng naisip niya kung ano ba talagang dahilan ni Kael kung bakit nagbago ito at nanlamig sa kanya. Napatawa rin si Kobe. Daddy, hindi ka nangingisda, naliligo ka na! Sabi ni Kobe. Napakamot si Mikael sa ulo. First time ko to, okay? Tahimik na pinapanood sila ni Tessa. Napansin ni Corinne na napapangiti ang ina. Mommy, try mo rin? No. Please? Pakyut na saad ng anak. Napabuntong hininga si Tessa. At sa huli, lumapit siya sa dalampasigan. Napatingin si Mikael sa kanya. May bahid ng kaba at konting saya. Sasali ka? Don't make it a big deal. Pero umupo siya sa tabi nila dahil lumapit si Mikael sa kanya at inakay sa malaking bato. Kinuha ni Kobe ang kamay ng ina. Mommy, ikaw naman magturo kay Daddy. Napakunot ang noo ni Tessa. Bakit ako? Kasi mas magaling ka. Remember sa field trip namin ni Corinne, tinuturuan tayo mga isda. Sabi ni Kobe. Napailing si Tessa pero kinuha niyang fishing rod mula kay Mikael. Ganito kasi yan. Lumapit siya. Masyadong malapit. Halos magkadikit ang balikat nila. Napatigil si Mikael. Naamoy niya ang buhok ni Tessa. Huwag mong hawakan ng ganyan. Parang natatakot ka. Mahinahon niyang inayos ang hawak ni Mikael. Hinawakan niyang kamay nito. Sandali lang pero sapat para mag-init ang hangin sa pagitan nila. Hindi ako natatakot. Halata naman takot ka. Duwag ka kasi. Hindi siya tumingin pero may konting ngiti sa labi niya si Kael. Alam kong duwag ako pero hindi ako sinungaling. Totoong mahal kita kaya nagawa ko maglihim. Tinulungan niya si Mikael na ihagis ang linya. Dahan-dahan, then release, huwag ka magdrama. Sabay nilang ginawa. Mas maayos na, mas tama. Napangiti si Kobe. Ilang minuto lumipas, tahimik sila nakaupo. Magkatabi pero hindi nagsasalita. Hanggang sa gumalaw ang stick. Oy, may kumagata! Biglang nagpanik si Mikael. Anak, ano gagawin ko? Hilahin mo, Daddy! Sigaw ni Corinne. Relax lang po, wag mong persahin! Sigaw ni Kobe. Kael, steady! Nataranta si Mikael. Halos madulas sa bato. At sa gitna ng kaguluhan, nahawakan niya si Tessa sa baywang para lang hindi matumba. Natigilan silang dalawa. Sorry. Mabilis niyang binitiwan si Tessa. It's fine. Sa huli, nahuli niya ang isda. Maliit na isda. Yay! Daddy did it! Sigaw ni Corinne. Okay na yan kahit maliit lang. Sabi ni Kobe. Napatawa sila at si Tessa napangiti rin. Hindi niya napigilan. Kinahapunan, nagluluto sila ng nahuling isda. Chef ako ngayon. Delikado, hindi ka naman marunong magluto eh. Grabe ka naman. Totoo naman. Habang nagluluto, biglang napaso si Mikael. Ah! Agad na lumapit si Tessa. Ano ba, pabigla-bigla ka kasi. Hinawakan niya ang kamay nito. Namiss mo akong alagaan, oh. Natigilan si Tessa, tumingin siya kay Mikael.
Ikaw, Tessa, miss na miss ko. Hindi umimik si Tessa dahil napakabilis ang pintig ng kanyang puso, pero hindi rin siya bumitaw agad. Sa malayo, nakaupo ang kambal, tahimik na nakangiti. Kuya, kinilig ako. Saad ni Corinne. Ako rin. Wika ni Kobe, napailing siya. Mukhang gumagana na yung plano natin. Kinagabihan, habang kumakain sila ng simpleng hapunan, mas magaan na ang hangin. Lumipas ang ilang araw, mas naging magaan ang samahan nila. Mas madalas ang pag-uusap nila. Mas konti ang sigawan pero hindi pa rin nawawala ang distansya. At ang sugat, hindi pa rin tuluyang naghihilom. Isang hapon, habang naglalakad si Mikael sa gilid ng isla, may bitbit na lambat na ipinahiram ni Lando. Napansin niyang ilang kababaihan sa malapit. Mga lokal sa isla. Tahimik lang siya, wala namang intensyon. Hi sir! Napalingon siya. 3 babae ang kumakaway sa kanya, nakangiti. Ang gwapo niyo po pala. Hindi kayo taga rito, no? Napakamot si Mikael sa ulo. Oo, temporary lang kami dito. Lumapit ang isa. May asawa po kayo? Natigilan siya. Meron, may mga anak na rin. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi yon. Napalingon si Mikael sa paligid. Hindi niya napansin, sa di kalayuan, nakatayo si Contessa. Tahimik pero nakatingin. Ayun yung masungit na nakatingin, yun ang asawa ko. Ngumiti siya ng bahagya. At siya pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko. Napatahimik ang mga babae. Nagpaalam na sila kalaunan, nagtatawanan habang palayo. Pero si Tessa hindi ngumiti, nasasaktan at nagseselos. Pagbalik ni Mikael sa kubo, wala ang kambal. Mukhang sinadya ulit na bigyan sila ng space. Tessa? Walang sumagot. Nakaupo siya sa gilid ng kama nakatalikod. Kanina pa kitang hinahanap, ang bilis mo naman. Napahinto si Mikael dahil pinutol siya ni Tessa. Ha? Ang bilis mo makipag-usap sa ibang babae. Napabuntong hininga si Mikael. Tessa, hindi ba totoo? Natroma na yata si Tessa dahil ang alam niya lang naman na dahilan ng panlalamig ng asawa noon ay dahil ng bababae ito. Labis siya nasaktan dahil mahal na mahal niya si Mikael. Lumingon siya. May luha sa mga mata pero galit ang nangingibabaw. Ganun ka rin dati, di ba? Natahimik si Mikael. Busy ka, wala ka, pero may nakakapansin pa rin sa'yo. May mga babaeng lumalapit. Huminga siya ng malalim. At ako? Naghihintay. Mas bumigat ang hangin. Wala akong ginawang masama. Hindi mo kailangang gumawa. Masakit ang boses niya. Sapat na yung pinaramdam mo, hindi ako sapat. Natigilan si Mikael. Lumapit siya. Hindi totoo yan. Talaga? Tumingin siya ng diretso sa kanya. Kasi ganun ang pakiramdam ko, Kael. Kaya natatakot akong bumigay sa'yo kasi pakiramdam ko. Babalik ka na naman sa dati kapag nasa Manila na tayo. Kaya nung sinabi kong baka may babae ka, napatawa siya na mapait. Mas naniwala ako doon kaysa sa ideyang pinabayaan mo lang talaga ako. Tumulo ang luha niya. Kasi mas madaling tanggapin na niloko mo ko kaysa tanggapin na wala lang talaga ako sa'yo. Diretsyon tumama yon kay Mikael. Wala siyang maisagot agad. Hindi sa ganun, mahal ko. Lahat ang ginagawa ko'y para sa'yo. Para sa inyo ng mga bata. Ikaw ang pinakamahalaga. Pero hindi mo pinili kaya nga ayaw mo sabihin sa akin ang dahilan ng panlalamig mo. Kanina, huminga siya ng malalim. Tinanggihan ko sila kasi ikaw lang naman ang mahal ko. Bare minimum. Sinabi ko na ikaw ang pinakamaganda. Hindi ko narinig. Pero sinabi ko. Lumapit pa siya kay Tessa. At kahit hindi mo marinig, hindi ibig sabihin nun, hindi totoo. Natahimik si Tessa. Hindi siya agad sumagot. Tessa, kung may ibang babae ako nun, mas madali sanang iwan ka pero wala. Napakunot ang noo ni Tessa. Anong ibig mong sabihin? Mas madali mong iwan ang gaya ko. Mas madali mong kamuhian ako pero totoo, wala akong ibang minahal kundi ikaw. Mas lumambot ang boses niya. At yun ang dahilan kung bakit mas masakit. Napayuko siya. Kasi ako mismo sumira sa'yo. Hindi agad gumalaw si Tessa. Hindi agad nagsalita.
Pero hindi na rin siya galit tulad kanina. Ayoko na masaktan ulit, Kael. Hindi ko na hayaang mangyari yun. Hindi sapat ang pangako. Kaya ginagawa ko. Napatingin siya kay Mikael. Sa labas, tahimik na nakikinig ang kambal. Kuya, nagsaselo si Mommy. Bulong ni Corinne. That's good, sagot ni Kobe. Good? Tanong ni Corinne. Ibig sabihin, may pakialam pa siya. Sagot ni Kobe. Napangiti si Corinne. Sa loob ng kubo, tahimik pa rin. Mahal pa nilang isa't isa. Wika ni Kobe. At tila sinang-ayunan yon ng katahimikan ng isla. Pero ang katahimikan na yon hindi nagtagal. Sa loob ng kubo, parehong tahimik sina Mikael at Tessa. Magkalapit pero hindi pa rin ganap na magkasama. Hanggang sa pumasok si Manong Lando sa loob. Pasensya na, ma'am sir, pero oras na po para bumalik ng Maynila. Nag-aalala nitong Saad at inabot ang phone ni Tessa na tumutunog. Naputol sandali. Napakunutan noon niya na makitang pangalan. Saglit siyang nag-alangan pero sinagot din niya. Papa? Agad na sumabog ang boses sa kabilang linya. Contessa de Vera, anong kalokohan ang ginawa ng asawa mo sa'yo? Nasaan ka? Napasingap siya. Bahagyang inilayo ang telepono sa tenga. Pa, kalma lang po. Hindi ako kakalma hanggang alam kong kasama mo si Mikael. Galit na galit itong sagot. Ilan linggo ka nang hindi makontakt at ngayon malalaman ko na kasama pa rin ang lalaking yun. Napatingin siya kay Mikael. Tahimik lamang ito, nakamasid. Papa, inaayos lang namin ang relasyon namin. Inaayos? Putol nito. Kung hindi ka pa babalik ng Maynila sa loob ng 2 araw, ako na mismong gagalaw. Kinabahan si Tessa. Anong ibig mo sabihin? At ikaw, Mikael Montenegro, iparinig mo to sa asawa mong sinungaling. Mariing dagdag ng ama niya, halatang naririnig din ang presensya nito. Huwag mo subukan na ilayo ang anak ko sa akin. Kaya kitang idemanda sa oras na ito, lalo pat pabagsak ka na. Napatayo si Mikael. Sir, wala akong pakialam sa paliwanag mo. Singhal nito. Lalong-lalo na ngayon na bumabagsak ng kumpanya mo. Parang may sumabog sa tenga ni Tessa. Ano? Nanlamig ang buong katawan niya. Pa, anong sinasabi mo? Hindi mo alam? Mapait na tawa ang ama niya. Ang mga negosyo ng asawa mo ay nasa verge of bankruptcy. Nalulugi na sila. At ang asawa mo. Saglit itong huminto, saka bumulong na parang kutsilyo ang talim. Pinapababa na bilang CEO. Halos 1 taon na niyang inaayos ang lahat pero huli na. Sobrang tahimik. Parang tumigil ang mundo ni Tessa. Hindi totoo yan. Pero kahit siya, hindi sigurado sa sinabi niya. Tanungin mo siya. Malamig na sagot ng ama niya. At kapag nakuha mo ng sagot, umuwi ka na. Bago pa ako gumawa ng hakbang na pagsisisihan yung dalawa. Hindi ko hayaan na maghirap ka kasabay na lalaking yan. Naputol ang tawag. Hindi agad gumalaw si Tessa. Dahan-dahan siya napalingon kay Mikael. Nakatingin lamang ito sa kanya. Totoo ba? Halos pabulong at nagmamakaawa si Tessa pero sapat para marinig ni Mikael. Hindi ito agad sumagot. At doon pa lang, nabasag na ang puso ni Tessa. Kaya pala halos hindi ka na umuwi. Kaya pala parang nawawala ka na sa akin. Humakbang siya palapit. Nalulugi na pala kayo. Tahimik pa rin si Mikael. Oo. Isang salita pero parang bumagsak ang buong mundo. Napailing si Tessa. At hindi mo sinabi sa akin? Ayokong madamay ka. Asawa mo ko! Putol na sigaw niya, nanginginig. Paano mo naisip na hindi ako madadamay? Napatras si Mikael. Ilang buwan, Mikael? Ilang buwan mong kinimkim to habang ako pinag-iisipan ka na masama. Napahinto siya, napapikit. Habang iniisip ko niloloko mo ko. Mas bumigat ang hangin. Tessa. Lumapit siya pero umatras si Tessa. Huwag ka lalapit. Tumulo ang luha niya. Mas pinili mo akuin lahat mag-isa kaysa iparamdam sa akin na partner mo ko. Napayuko si Mikael. Gusto ko tang protektahan. Ayokong isipin mo mga problema kasi. Kaya ko naman solusyonan yun.
Kailangan ko lang ng panahon. Hindi ko kailangan ng protection mo. Kailangan kita. At wala ka. Hindi mo sinabi sa akin. Diretsyong tumama yon kay Mikael. Natakot ako. Napatingin si Tessa. Na kapag nalaman mo, makita mo bumabagsak ako, iiwan mo ko. Napailing si Tessa, nangingilid ng luha. Ang baba ng tingin mo sa akin. Ang baba ng tiwala mo sa pagmamahal na meron ako sa'yo. Hindi. Oo! Sigaw ni Tessa. Kasi kung kilala mo ko, alam mong kahit anong mangyari, hindi ako aalis kung kasama mo ko. Huminga siya ng malalim. Pero ginawa mong madali para sa akin na mag-isip na wala na akong lugar sa buhay mo. Natahimik silang muli. Sa labas ng kubo, hindi na makagalaw ang kambal. Kuya, mahina si Corinne. Hindi sumagot si Kobe, nakikinig lang. Sa loob, dahan-dahang napaupo si Tessa sa gilid ng kama. Bankrupt. Parang hindi pa rin siya makapaniwala. At ikaw, tatanggalin bilang CEO. Napatingin siya kay Mikael. Sa wakas, nakita niya rin ang isang lalaking pagod na pagod ng lumaban. Para sa lahat, para sa kanyang pamilya, para sa kanila. Ito palang laban mong mag-isa. Hindi agad sumagot si Mikael. Pero sa pagkakataong yon, hindi na niya itinago ang kahinaan. Hindi ko alam kung paano aamin. Kasi pakiramdam ko, kapag bumagsak ako bilang CEO, napahinto siya. Babagsak din ako bilang asawa mo. Napapikit si Tessa. At doon, sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman niya, kundi pag-unawa. At sakit na hindi na nila kayang itago pa. Ang dagat ay tahimik pero sa loob ng dibdib ni Tessa ay hindi. Hindi na sila nag-usap pa matapos ang lahat. Parang pareho silang napagod, parehong nasaktan, parehong napuno. At sa unang pagkakataon, wala nang sigaw, wala nang galit. Kuya, magiging maayos ba lahat? Tanong ni Corinne, ngumiti naman si Kobe. Yes, kasi alam ko matatag ang pamilya natin, Corinne. Sagot ni Kobe at hinawakan ang kamay ng kapatid. Kinagabihan, naganda na silang umalis ng isla. Tahimik ang kambal, tahimik si Manong Lando, at mas lalong tahimik sina Mikael at Tessa. Magkatabi sila sa bangka pero parang napakalayo. Habang pinagmamasdan ni Tessa ang alon, hindi niya maiwasang ulitin sa isip niya ang lahat. Habang iniisip niyang niloloko siya ng asawa niya, habang pinagdududahan niya, habang sinasaktan niya ito sa bawat salita, habang nag-eskandalo siya, habang kinamuhian niya ito. Doon, tahimik na lumalaban si Mikael. Mag-isa. Napakapit siya sa damit niya. Unti-unting sumikip ang dibdib niya. Tessa, anong ginawa mo? Mumunti niyang tanong sa kanyang isipan. Pagdating sa Maynila, hindi pa rin sila nag-uusap. Diretso silang sumakay ng sasakyan. Sa loob ng kotse, parehong nakatingin sa bintana. Uwi na muna kayo sa inyo. Napalingon si Tessa. Akala niya mali lang ang narinig niya. Ano? Hindi siya tinignan ni Mikael. Nakatutok lang sa daan. Mahigpit ang hawak sa manibela. Sa parents mo muna kayo ng mga bata, Tessa. Parang may dahan-dahang pumuputol sa puso niya. Bakit? Bakit hindi sa bahay natin? Halos hindi na marinig. Huminga ng malalim si Mikael. Kailangan kong ayusin to at mas mapapanatag ako kung may magbabantay sa inyo. Sasama akong aayos ito. Napangiti si Mikael, isang ngiting pagod na. Hindi na, Tessa. Napakurap si Tessa. Anong ibig mo sabihin? Hindi na kita isasama sa gulo ko. Mikael. Tessa, please. Ngayon lang ito tumingin sa kanya. Nanlambot ang puso ni Tessa. Dahil ngayon lang niya nakita kung gaano kabigat ang dala nito. Hayaan mo muna ako. Kailangan kong ayusin to bilang Mikael Montenegro. Hindi kita gustong hatakin pa sa pagbagsak ko. Ayoko nun. Saglit siya napahinto, parang sinaksak ang puso ni Tessa. Huwag mong sabihin yan. Basag ang boses niya. Hindi mo kailangang alisin yung sarili mo sa akin para lang ayusin yan. Napailing si Mikael. Kailangan. Hindi. Kailangan, Tessa.
Bigla itong napataas ng boses at agad ding bumalik sa katahimikan. Napapikit si Mikael. Kasi kung hindi, lalo lang kitang masasaktan. Maghihirap kayo ng mga bata kasama ako. Mas masakit na to, Mikael. Hindi siya tinignan ni Mikael. Hindi mo deserve ang lalaking pinako ang pinangako sa'yo. Napahigpit ang hawak ni Mikael sa manibela. Tuluyan ang bumagsak ang lahat kay Tessa. Napayuko siya. Unti-unting pumatak ang luha. Ang laki ng kasalanan ko. Habang ikaw, lumalaban para sa atin. Ako naman, ako yung unang bumitaw. Napapikit siya. Ako yung unang sumuko. Hindi sumagot si Mikael. Kung hindi ako nag-isip na masama, kung hindi ako nagpadala sa galit, kung kinausap kita. Napailing siya, tuluyang napaluha. Hindi sana tayo umabot sa ganito. Tahimik ang loob ng sasakyan. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko naglihim. No, hindi mo sinabi sa akin kasi alam mong takot ako maghirap. Kasalanan ko. Mahal ko, hindi. Ngayon, tumingin na si Kael kay Tessa. At sa wakas, wala nang itinatago. Ako ang hindi nagsabi. Ako hindi nagtiwala sa'yo kahit nandyan ka. Napahinto si Tessa. Kaya kung may kasalanan man. Saglit siya napatawa na mapait. Ako yun. Napailing si Tessa. Hindi na mahalaga kung sino may kasalanan. Ang mahalaga, nasaktan tayo pareho at nais na humingi ng tawad. At mahal pa rin kita. Mahal din kita, Tessa. Kaya sana mapatawad mo ko sa magiging desisyon ko. Huminto ang sasakyan sa harap ng bahay ng mga magulang ni Tessa. Hindi agad siya bumaba. Hindi rin siya gumalaw. Maging ang mga bata. Babalikan mo kami, di ba? Parang bata na takot maiwan si Tessa. Hindi agad sumagot si Mikael. Kapag kaya ko na. Napapikit si Tessa. Tumango siya. Dahan-dahan. Masakit pero tinanggap niya. Dahil ngayon, naiintindihan na niya. Hindi dahil ayaw siya ni Mikael, kundi dahil masyado siya nitong mahal para idamay sa pagbagsak niya. At siya, ngayon lang niya na-realize na masyado rin pala niyang mahal ang lalaking ito para hayaan na tuluyan itong mawala. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan at nang tuluyan silang nakapasok na mga anak sa mansyon ng mga De Vera, tuluyang humagulgol si Mikael. Ngayon, wala siyang mukhang maihaharap. Tahimik ang buong bahay ng mga De Vera matapos ang 3 araw. Magulo ang isipan ni Tessa simula nang iwan siya ni Mikael sa araw na yun. Magulo simula nang maintindihan niya ang lahat. At mas lalong magulo ngayon habang hawak niya ang sobre. Parang may laman na kayang tapusin ang lahat. Tessa, maingat na tawag ng ama niya. That's for your own good. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at doon tumigil ang mundo niya. Annulment papers. May pirma na. Pirma ni Mikael. Nanginig ang kamay niya. Biglang nanikip ang dibdib niya na parang may pumipisel sa puso niya. Ang bilis. Hindi. Sabi niya babalikan niya kami ng mga anak namin. Ang bilis mo sumuko, Mikael. Dahil ba ang bilis ko ring sumuko noon? Tapos, isasubmit ko na ito. Maring utos ng kanyang ama. Tapusin na natin to. Napatingin siya sa papel. Paglabas niya ng bahay, hindi na siya huminto kahit na tinawag siya ng ama. Hindi na siya nag-isip. Hindi na siya nakinig sa kahit na sino. Sa Montenegro Company. Nagulat ang driver. Now! Pagdating niya, ibang mundo ang bumungad sa kanya. Mga empleyadong nag-uusap, mga mukhang nag-aalala. May bagong CEO na raw. Pinababa na si Sir Mikael. Lugi na daw. Iniwan pa siya ng asawa at mga anak niya. Parang bawat salita ay sumasaksak sa puso niya pero hindi siya tumigil. Diretso siyang pumasok. Hanggang sa bumukas ang pinto ng boardroom, nakita niya si Mikael. Mag-isa. Sa harap ng mga taong unti-unti nang kumukuha sa lahat ng meron siya. Effective immediately. Narinig niya ang isang boses. Mr. Mikael Montenegro will step down as CEO. Tahimik si Mikael. May pumutok kay Tessa. Stop!
Isang salita, pero sapat para tumigil ng lahat. Napalingon ng buong boardroom at doon nila nakita si Contessa. Naglakad siya papasok hanggang sa tumigil siya sa tabi ni Mikael. Napatingin si Mikael sa kanya. Tessa, anong ginagawa mo dito? Pero hindi siya pinansin ni Tessa. Sa halip, tumingin siya sa mga taong nasa harap nila. You want him to step down? Fine. Napatingin si Mikael sa kanya pero hindi pa rin siya nilingon ni Tessa. But don't you dare think na mag-isa lang siya. Nagulat ang lahat pati si Mikael. Doon lang siya napalingon sa kanya. Tessa. Tumingin si Tessa sa kanya na may mga luha sa mga mata. This. Ipinakita ni Tessa ang annulment papers na pirmado nilang mag-asawa at pinunit yon. Nakita ni Mikael ang isang babaeng handang lumaban para sa lalaking mahal nito. Pero huwag mong iisipin na iiwan kita. Napakurap si Mikael. Hindi ako tulad mo. Hindi ako aalis ngayong bumabagsak ka. Tumulo ang luha niya. Hindi kita hahayaan na mag-isa sa laban na to. Tumigil ang mundo sa loob ng boardroom. Napasingapan lahat. Pero si Mikael, hindi makapaniwala. Tessa. Parang hindi alam kung hahawakan ba niya si Tessa o lalayo siya. Ang bawat salita niya ay tumatama sa puso ni Mikael. At sa pagkakataong yun, hindi na niya napigilan. Lumapit siya. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ni Tessa. Parang takot na mawala ulit ito. Bakit? Bakit mo pa ginagawa to? Ngumiti si Tessa. Kasi asawa mo ko. Napapikit siya sandali. At dahan-dahan, binalikan niya ang pangakong minsan nilang binitiwan. Naalala mo ba? Mahina ang boses niya pero malinaw. In sickness and in health. Napahigpit ang hawak niya sa kamay ni Mikael. In riches and in poor. Tumulo ang luha niya. Hindi yun para lang sa magaganda at masayang parte ng buhay natin. Napatingin siya kay Mikael. Para yun sa ganito. Tahimik ang buong silid. Sa pagbagsak mo, sa pagod mo, sa panahong akala mo wala ka ng kakampi. Mas lumapit siya kay Mikael. Kasi nandito ako. Kasi nandito na ako. Tuluyan nang bumigay si Mikael. Hinila niya si Tessa palapit. Parang ayaw na ulit siyang pakawalan. Please forgive me, Tessa. Napapikit si Tessa. Forgiven, mahal ko. Ako yung babalik kahit gusto mo nang umalis. Napatingin si Tessa sa mga taong nasa paligid nila. Mga board members. Mga taong handang pabagsakin si Mikael. Hinawakan niyang kamay ni Mikael. Oo, tinapos yung Montenegro. Napababa niyo siya sa posisyon pero hindi ibig sabihin nun tapos na kami. Babangon si Kael dahil sa kanya naman talaga to. Doon nagsimula ang lahat. Iniwan nila ang kumpanya na magkahawak ang kamay. Iniwan ang posisyon. Iniwan ang yaman. Pero hindi nila iniwan ang isa't isa. Lumipas sa mga taon, sa maliit na bahay, sa simpleng buhay, sa bawat araw na walang kasiguraduhan, magkasama sila. Si Tessa ay natutong hindi umasa sa marangyang buhay. Natutong magsimula ulit, natutong magmahal ng walang kondisyon. At si Mikael, unti-unting bumangon, hindi bilang CEO, kundi bilang lalaking may lakas na muling lumaban dahil may dahilan na siya ulit. Hanggang sa dumating ang araw na unti-unti silang nakabangon, hindi biglaan, hindi madali pero nakaya nila at sa harap ng lahat, hanggang sa dumating ang araw. Isang umaga na parang ordinaryo lang pero para sa kanila, simula yun ng panibagong yugto. Napatingin si Tessa sa harapan, hindi siya makapaniwala. Mikael. Sa harap nila nakasulat. Conte Kael Corporation. Pinagsamang pangalan, pinagsamang buhay, pinagsamang laban. Napalingon siya kay Mikael. Nakatayo ito sa tabi niya. Hindi na siya yung dating CEO na nakasuot ang mamahaling suit at punong-puno ng yabang, kundi isang lalaking dumaan sa lahat at nanatili. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Napangiti si Tessa, may luha sa mga mata. Hindi rin ako makakarating dito kung hindi mo ako pinaglaban kay Dad ulit. Kahit hindi ko alam
Tahimik silang nagkatitigan. At sa pagkakataong yun, wala ng sakit, wala ng galit kundi puro na lang ang pagmamahal. "Ma'am, sir, ready na po?" Tawag ng host. Inabot sa kanila ang gunting, magkahawak ang kamay nila, kasama ang kambal sa tabi. Isang pamilya, buong buo. "Ready ka na, Mr. Montenegro?" Ngumiti si Mikael. Basta kasama kita, Mrs. Montenegro. At sabay nilang pinutol ang ribbon. Nagpalakpakan ang lahat pero para sa kanila, hindi yun tungkol sa kumpanya, kundi sa paglalakbay. Sa gitna ng ingay at saya, napansin ni Mikael ang isang bagay. Napatingin siya kay Tessa. Dahan-dahan niyang inilapag ang kamay niya sa tiyan nito. Malaki na, halatang may bagong buhay na dinadala. Napangiti siya. I love you, Contessa. Napatingin si Tessa sa kanya. I love you too, Mikaela. Mahina niyang hinaplos ang tiyan nito. Punong-puno ng emosyon ang mga mata niya. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Napaluha si Tessa. Hindi lang ikaw. Hinawakan niyang kamay ni Mikael at idiniin sa tiyan niya. Muli kong uubusin ang lahat para lang sa'yo, Mikaela. Tinignan ni Mikael ang kanyang pamilya. Ang babaeng minsan niyang muntik nang mawala, ang mga anak niyang naging dahilan para lumaban siya, at ang bagong buhay na simbolo ng panibagong simula. Hinila niya si Tessa palapit. Hindi na kita bibitawan. Ngumiti si Tessa. Hindi na rin kita hahabulin. Saglit siyang tumigil. Kasi hindi ka nalalayo. Nagkatitigan sila at di kalaunan ay naglapat ang mga labi. Ang kanilang kwento hindi nagtapos sa annulment, hindi rin sa pagbagsak, kundi sa pagpili, araw-araw sa bawat isa. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi perpekto pero handang magsimula ulit, kahit ilang beses pang masira. Bago tuluyang magtapos ang kwentong pag-ibig, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat na naglaan ng oras upang samahan sina Mikael at Contessa mula sa simula hanggang sa kanilang masayang wakas. Ako nga pala si Aga, ang orihinal na sumulat ng kwentong ito. Ang bawat karakter, emosyon at pangyayari ay isinulat upang ipaalala na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa pagpapatawad at paglaban. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!